Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ang ekspresyong nagkakandakuba na sa trabaho ay madalas po nating ginagamit bilang pantukoy sa kahirapan sa paghahanap buhay. Pero ang pagkakuba ay literal po na naranasan ng dalagang panauhin natin ngayong umaga na si Katrina Guash. Si Katrina po ay nagtatrabaho bilang kahera sa isang clothing store at katuwang ng kanyang mga kapatid, sila na po ang tumatayong mga breadwinner para sa kanilang pamilya. Araw-araw, alas 7 pa lamang ng umaga ay umaalis na po si Katrina para pumasok sa trabaho at hating gabi na kung makauwi galing sa kanyang trabaho. Panoorin po natin. Ako po si Katrina Guash, 20 years old, from North Caloocan po. Kala ko po nung una, normal na sakit lang po yung nararamdaman ko po dito sa tagiliran. 10 days po ako nagka-mens po nun. Then, nung ano na po yun, hindi na po ako nakapasok nun. Nagsabi na po kay mama nun na sobrang sakit na talaga sa tagiliran ko po. Tapos nung pumunta na po kami ng hospital ng kinabukasan po, nung pinindot po ni Doc yung dito sa tiyan ko po, ang sinabi niya po, gallbladder stone po. Sa pagiging abala sa paghahanap buhay, karaniwan ng hindi po natin nababantayan ang ating kinakain. Sa kaso ni Katrina, street foods at instant foods lamang po ang kanyang panglamang tiyan para mas mura daw at mabilisan. Yun nga lang, nakatipid man siya sa oras at sa pera, karamdaman naman po ang naging resulta. Ang gallstones o bato sa apdo ay maaring maging symptomatic o asymptomatic. Pero ayon po sa mga pag-aaral, ang mga nasa edad na 30 years old pababa, gaya po ni Katrina, kapag nagkaroon ng gallstones ay kadalasang symptomatic ito. Maaring makaranas ng pagsusuka, pananakit sa gilid ng tiyan at pagbagsak ng timbang tulad ng nangyari nga po kay Katrina. Paano gumaling ang gallstones ni Katrina sa natural na gamutan? Panoorin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa bato sa apdo ang ating pong sasagutin. At sa ating Garden of E, kikilalanin po natin ang halamang tinatawag na luhang dalaga na may taglay na healing powers na nakakatanggal ng mga kalyo at ng mga warts o kulugo. Sa paghahanap buhay, huwag po nating hayaang makuba tayo ng karamdaman para ma-enjoy natin ang husto ang mga pinaghihirapan. Kaya po ngayong umaga, alamin kung paano alagaan ang kalusugan dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Doktora, lagi po akong sinisikmura at may gallstones po ako. Doc, ano po ang natural way para ma-flush out ang bato sa apdo? Mga tanong tungkol sa bato sa apdo ang sasagutin ni Dr. E at alamin ang healing powers ng luhang dalaga na mabisang pantanggal ng warts o kulugo sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E.
Welcome po sa Garden of E. Ang tampok po nating hiling halaman ngayong umaga ay tila malungkot dahil may luha. Umiiyak po siya dahil tinagurian po siyang poisonous plant. Pero sa katunayan, may taglay din po itong mga healing properties. Kaya't halina't kilalanin po natin ang halamang tinatawag na luhang dalaga. Ang luhang dalaga po ay isang madagtang halaman na kadalasan po ay ginagamit bilang ornamental plant. Bagamat lason po ang dagta nito, ay meron naman po itong pakinabang sa ating kalusugan. Hindi tulad ng ibang toxic plants na nakakasira ng balat, gaya noong na-feature po nating pasyente na nagkaroon ng mamaso sa katawan matapos na malagyan ng dagta ng kanyang halaman habang nag-garden siya. Sa Ingles, ang luhang dalaga po ay tinatawag din na devil's backbone dahil naman sa arrangement ng mga dahon nito sa kanyang tangkay na mistulang gulugod na may tusok-tusok. Kung minsan po ay tinatawag din itong sleeper flower dahil tinutubuan po siya ng kulay pulang bracts o mga dahong may ibang kulay na hugis tsinelas ang tingin po nila. Sa ating garden ay meron po tayong dalawang varieties ng luhang dalaga. Ang isa po ay ang green variety. So, berdeng-berde po ito kung inyong makikita mula sa kanyang dahon sa itaas hanggang sa dulo ng kanyang tangkay. At ang isa naman pong variety ay itong pinkish na may halong light green, no, ang kanyang dahon. Pero ang kanyang tangkay ay purely green. So ito po ang mga varieties na available dito sa ating Garden of E. Sa traditional medicine, ang dagta ng luhang dalaga ay mabisang panlunas po sa mga skin conditions tulad ng ringworm o buni, warts o kulugo, at maging sa mga kalyo o nangangapal na balat. At pwede din po sa mga external na singaw sa balat. Halimbawa, nagkaroon ng singaw sa gilid ng labi, pwede po siya. At dinidikdik po ang mga dahon nito at itinatapal sa affected area kung medyo malaki yung affected area. Pero kung maliit lang po ang affected area, halimbawa, kung may halaman kayo mismo at gusto ninyo ay laging sariwa galing sa luha ng halaman o yung kanyang dagta, pwede po antimano na ang ating pagpitas ng dahon ay nagpo-produce na kasi ng dagta. Kung mapapansin po ninyo, meron siyang dagta sa dulo ng kanyang dahon at maaari po antimano na itong puting dagta na ito ay ilalagay nyo na. Halimbawa, ayan, may white kayo dyan or may singaw po kayo dito sa gilid ng labi, pwede po yun. Paulit-ulit, sa tuwing pupunta kayo sa inyong garden, ay kukuha kayo ng kanyang dagta. Ganon din po sa pink variety natin, no? Ganon din po ang kanyang bisa. Halimbawa, pipitas ng dahon. Makikita nyo po, may dagta din doon sa kanyang tangkay at may dagta din doon sa dulo ng ating dahon. So, antimano pwede na pong ilagay sa affected area. Ang sariwang dagta nito sa warts, sa kumakapal na balat na gusto nyong kuminis, sa kalyo, at sa buni, no? Pero, ang ginawa ko po ngayon ay nag-tincture ako para sa mga walang tanim na luhang dalaga. Kung nakahingi po kayo o bumili kayo ng dahon nito, pwede nating i-process sa bahay, no? Sa tulong po ng aking itinuturo na paggawa ng tincture. Pag tincture na po ang isang halaman, nagiging medicinal na po ang effect nito. At dahil ang ating pang-extract ay ang vodka na 80% proof, no, or 40% alcohol, matagal po ang shelf life nito na kahit hanggang 20 years kung hindi nyo ibibilad sa sikat ng araw at maganda ang pagkaka-preserve. At ito po, may ginawa na po ako na ready to use na ating tincture, no? Tincture na po siya, meaning pinatagal ko na po siyang inimbak, hiniwa-hiwa ko po ang mga dahon nito. Hindi ko na po isinama yung sanga dahil matigas siya, no? So, dahon po ang aking ginamit at
Pinreserve ko na po ito ng mahigit na pong 4 na buwan to. So, very effective na po ito. Halimbawa, kung gagamitin natin ang tincture, syempre, sasalain po ito. Hindi ko palang nasala, no? Pero meron na po akong pwedeng pagkunan ng tincture para isample po sa inyo kung paano ginagamit. So, sa dulo ng malinis po na cotton bud, no, na gagamitin natin, anumang hugis ng cotton buds ay pwede po ninyong gamitin. Para lang po limited yung tincture doon sa cotton na nakabalot, no? At hindi dadampi sa inyong kamay kasi matapang na po ito pagka tincture na. At kung halimbawa may kalyo, no, ganyan po ang paglagay doon sa affected area. Kung buong paa, pwede rin po. Patutuyuin nyo lang, no? Kung sobrang laki ng kalyo, i-a-apply nyo po direkta sa affected area. Kung halimbawa naman, buning maliit, wart na maliit, tutuldok nyo lang po na ganun. Pagkasawsaw po ninyo sa tincture ay itutuldok nyo mismo doon po sa affected area. Huwag nyo pong lalagyan ng labis para hindi maapektuhan yung normal na balat. Okay? Kung ang paggagamitan nyo po ng ating tincture ng luhang dalaga ay warts, mapapansin po ninyo na iba ang epekto nito sa nakagawian na natin ng mga ginagamit na acid para sunugin ang warts. Ang nangyayari po, base po sa aking observation sa ating mga pasyente, kapag gumagamit po on a regular basis, several times a day, no? Pwede pong itutuldok doon sa affected area o i-a-apply kung madami man ito. Day by day, may mapapansin po na lumulubog yung mga warts doon sa balat, hindi po siya nasusunog katulad sa ibang acid na ginagamit na pangtanggal ng warts. Sinusunog po, katulad halimbawa yung dagta ng kasoy. Sa kaso po ng ating luhang dalaga, kapag regular natin na ina-apply sa affected area, mapapansin nyo po na kumikinis at lumulubog yung dating nakaumbok na mga kulugo doon sa balat. Ganyan lang po ang paggamit ng ating luhang dalaga tincture. At kung nais nyo po naman na magtanim ng luhang dalaga, maaari po kayong magpaugat mula sa stem cuttings, no? Itong katulad po nito na mature na stem, ito po, pwede nyo tanggalin ang kanyang mga sanga at ibabad ng saglit o ilang araw sa tubig, pwede na po itong mag-ugat. Or kung laging moist ang soil sa inyong garden, ay pwede na po antimano direkta na itanim sa lupa at lagi lamang didiligan. Okay? Ingatan lamang po ha, kung meron po kayong mga alagang hayop dahil toxic po ito sa mga pets kapag nakain nila. At sana po ay makinabang kayo sa ating hiling halaman hanggang sa susunod na Garden of E! Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa ating Hiling Katanungan, sabi ni Delia Reyes, Doktora, lagi po akong sinisikmura at may gallstones po ako. Ano po ang pwede kong i-take? Si Belinda Soriano naman, sabi niya, Doc, ano po ang natural way para ma-flush out ang bato sa abdo? Thank you po. Okay, sabay ko kayong sasagutin ha. Pero Delia, yung nararamdaman mong acidity ay side effect ng bato sa abdo. Kaya mawawala yan pag nawala na yung bato sa abdo. At sa ating Healing Galing Way gamutan, kailangan sasabayan ng proper hydration. Ang pag-inom ng madalas ng tubig, preferably ay warm water, Delia at Belinda, no? Sa halip na malalamig na inumin, tubig lang na warm ang iinumin nyo para pagpasok ng ating Calcutab, no, na makakatulong para ma-flush out ang bato sa abdo, ay mas mabilis itong madi-dissolve sa system. So, bukod sa mas madalas na water intake, maraming sabaw, habang mainit ang sabaw sa ating pagkain, i-consume na po yan. Madadagdagan na naman ang pag-hydrate sa system at malaking bagay yan sa natural na gamutan natin. Idagdag pa natin ang mga prutas na makatas, mga gulay na matubig, no, na isasangkap natin sa ating